Ayan, good morning mga katambay sa mapagpalang araw mula Luzon, Visayas at Mindanao. Andito na naman po ang inyong balingkod, Tambay TV. At siyempre, pakinggan po natin ang isa sa magigiting at mahuhusay na vlogger. Pag-uusapan natin ngayon, ito po yung balitang-balita po si Pangulong Marcos. Dito po lalo na po sa UK. Sikat pala yung Coldplay na yan sa UK. Bars yun. Dahil po dito sa naganap sa concert, sari-sari pong kantsaw ang inabot ng ating Pangulo dito sa mga tabloid, sa mga dyaryo dyan sa UK, no? Galing. Pag-usapan din po natin, 4 na pinakamatataas na pinuno ng pamahalaan, no? Namely, President, Vice President, Senate President, and House Speaker. Ay lantad na po ngayon yung bangayan sa iba't ibang issue. Grabe, no? Kaya pa ba Pilipinas? Ang gulo. Ewan ko lang kung kayo po hindi naapektuhan, pero kaming particular akong political vlogger, mahilig na akong manood, no? O yung kumbaga taga-subaybay na ako ng politika. Ito po yata ang ang hirap i-describe. Ngayon lang po ako nakakita na yung lahat talaga, yung leadership na ang gulo-gulo. Ang gulo-gulo po talaga. Kapatid, sama mo pa dyan, kapatid ng presidente. Alam niyo yun, pati yung kapatid ng presidente, hindi rin sila good. Ang gulo po talaga ng sitwasyon natin ngayon. Yan po mapag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya na pang hinihintay nyo, pindot na, okay? Unahin na po natin, no? Alam nyo po, mag-real talk po tayo. Bakit po nag-aaway-away tungkol sa Chacha? Di ba? Ang gusto po ng Chacha, ano po yung main purpose ng Chacha? Kaya gusto natin mag-Chacha, tatapating ko na kayo. Hoy, thank you very much kay Beng. Teka, may dalawang nagpakape na. Hindi ko nababasa. Ang late po kasi ng letra ngayon sa Beng Patrick na nagbigay sa atin ng 800 yen. Maraming salamat sa iyo, Ben Patrick. Yan. May isa pa kanina. Binawi na yata. Dahil hindi natin, ayun, si N22. Ba, ang aga mo ngayon, N22. Daan lang saglit, pero alis ako, kaya replay later. Thank you very much, N22. Sa mga taga-Facebook po, pwede po kayo, wag po kayo mahiya, magpa-star, ha? Pwede po kayo magpa-star. Okay. Tsaka po natin titirahin yan, si Mike Abe. Punta po tayo rito sa ating si Sherry. Talaga? Si Sherry Vlog ba nagpakape? Nagjakita na natin. Hindi. Ano lang. Nagsasama-sama eh. Sikat na sikat po, no, si BBM. Ito po ang mga dyaryo ron. Ewan ko kung sa UK ito lahat kasi sabi lang dito ay UK, no? Saan ba yun? Ito. Ayan, Daily Mail. Ito po, Coldplay are dragged into furious row in Philippines after leader Marcos Jr. used presidential helicopter to see the band's Manila's concert, bypassing the city's notorious traffic jams. Grabe. Okay, ito naman po, Asian News Network. Philippine leader Marcos Islam for taking helicopter to Coldplay show and Manila's crazy traffic. Reuters, Philippines Marcos. Reuters, pambuong mundo to, di ba? Philippines Marcos draws ire for helicopter use for Coldplay concert. BBC News, Philippines President Marcos takes helicopter to Coldplay concert. The Guardian, Philippine President sparks outcry for using presidential helicopter to see Coldplay in concert. Alam nyo, alam po ninyo, no? Ito po, tignan nyo po to, no? Tayo,
nagkakandara pa tayo, gusto natin baguhin ang Constitution, biyahe ng biyahe si Pangulong Marcos to invite foreign investors, no? Ito yung sinasabi natin na tapos meron pa tayong pinasa na ano yan, yung sikat na sikat, pinag-uusapan natin, Maharlika investment, para din to attract foreign investors. Lahat po yan to attract foreign investors, pero tignan nyo po, isang panonood lang po ng concert ng isang sikat na banda sa buong mundo. No? Tignan nyo. Natawa naman ako rito. Ikaw huwag mo na pagtanggol ang presidente. Romy Ispleta, makinig ka. Pinagtatanggol ko raw ang presidente. Romy, makinig ka naman. Ikaw naman, no? Hindi po usapin to sa Pilipinas. Tapos na po tayo rin, Ma'am Emily. Hindi na po to usapin ng Pilipinas na tayo masama ba mag-concert. Ito po, balita po to sa ibang bansa. Ang sinasabi ko po, lahat ginagawa ng Pangulo natin para maka-attract ng foreign investors. Di ba? Pero dahil lang sa isang panonood niya ng concert, lahat yun tiwas. Tignan nyo. Balitang-balita siya sa buong mundo. Iba't iba. Yung Reuters, kukunin yan. Grabe naman presidente yan. Grabe pala traffic niya sa Maynila. Yun yung ibig kong sabihin, hindi po to kino-question natin. Tapos na tayong questionin Ilang araw na natin kino-question No? Ilang araw na natin kino-question yung pag-attend niya ng concert. Ito po ang balita sa ibang bansa. So kung ikot ka ng ikot, tapos mababalitaan ng ibang bansa, grabe pala traffic dyan sa Metro Manila at hindi kayang lutusin dahil inuuna pa yung panunod. Hindi po kasi ganun ang mga leader sa ibang bansa Alam niyo yun? Yung binabanatan, pinakita po. Nadadama yung Coldplay sa galit daw ng mga tao dahil si Marcos ay nag-helicopter. Balita po to, sinasabi ko, hindi po dito. Balita po nila sa ibang bansa. Ganito po sumisikat si Pangulong Marcos sa ibang bansa. Hindi po dito. Kahit na ano pong pagbababag gawin natin dito, ganito tayo makaka-attract ng foreign investors. Kung sa ibang bansa naman, nababalita yung mga ganyan, sa tingin nyo, mag-i-invest din sila sa atin? Yun yung, ngayon, si Duterte din kilala sa ibang bansa Pero paghanga po ang inani ni Pangulong Duterte noon. Grabe pala dyan kay Duterte. Totoo pala yung drug war dyan. Takot ang mga taong magdroga dyan ngayon. Grabe pala si Duterte, minura hindi natatakot kay Obama, minura. Yun matapang yung presidente nyo. Believe kami, sabihin nyo pong hindi totoo yan, mga OFW. Yung mga naninirahan po sa ibang Pilipinas, mga OFW, tsaka yung mga immigrant natin na naninirahan dyan. Sabihin nyo hindi sikat si Duterte. Di ba? Ito po, balita po yan, BBC. O UK yan, sikat yan, Reuters, buong mundo po ang ano yan. Yan yung sinasabi natin na dapat hindi lang sapat na, alam mo yung ahente ka Kasi yung ginagawa ni Pangulong Marcos, pinangangatwiranan nila, inaahente niya yung Pilipinas sa iba't ibang bansa, kaya siya nagtatravel, kaya tayo gumagastos ng pera. Tama, sikat sa drug war. Si Duterte, kala nyo ba ang drug war, masama sa ibang bansa? Nako, ang sabi ng mga tao sa ibang bansa, puta si Pangulo nyo lang yung nakagawa niyan. Iba po yung dating ng ganun Yung sumisikat ka dahil sa
kinakantsawan ka ng mga tao na bakit ka nag-helicopter, kami lahat na traffic. Yun ang kasikatan. Hindi pa nga nasabi ron. Wala pa nga nagbalita na umatin siya ng concert habang meron nag-landslide at 15 namatay. Wala pa yun, di ba? O, yun ang sinasabi natin sa inyo. Okay, punta na po tayo rito. Ngayon po, nagkakagulo po, no? Yung 4 na pinakamataas na pinuno ng ating, una, alam naman natin yung problema ng mga Duterte, no? Inaatake talaga, walang humpay. Alam po ninyo, yung sa latest, ako na rin po sasagot. Hindi ko na maalam, no? Sabi raw, kinumpirma ng DPWH. Yung 51 billion. Ang tanong ko, bakit DPWH? Pondo pala nila yun. Pondo pala ng DPWH. Ako ayoko nga, hindi ako politiko, di ba? Tayo nagsasalita tayo ng totohanan lang. Walang kunwarian. Matagal na tayong may mga presidente. Ine-expect nyo po ba na yung mga presidente, pag sila umupo, hindi pagagandahin yung lugar? Magtapatan po tayo. Huwag po tayo maglokohan. Yung mga totoong tao lang, yung katotohanan lang po. Ine-expect nyo po ba na yung pagpresidente ka ng Pilipinas, yung lugar mo hindi mo pagagandahin? Kasi parang bakit ganun? Bakit ang laki ng pondo sa Davao? 'Di ba? Bakit ang laki ng pinondo sa Davao? Puta, sino pong presidente yung hindi niya pinaunlad yung kanya sarili? Ang sinabi nga po ni Pangulong Duterte, biruin niyo, ang buong Pilipinas may malalaking proyekto. Tama po ba, mali? Build po, pang buong Pilipinas yun, hindi lang naman po pang Davao yun. Gulat na gulat po tayo, ang lalaki po ng proyekto sa Kamaynilaan, sa Visayas, Mindanao. Sa totoo lang po marami po ako nakausap mga Visayas at Mindanao. Pucha, ngayon lang kami nakakita ng ganyang may proyekto sa amin. May proyekto dito sa lugar namin. Ang sinabi po ni Pangulong Duterte, tandang-tanda ko to Hindi ko po pinagtatanggol ang mga Duterte dahil alam ko tong panyanyari. Hindi po. Lahat po to nababalita natin. Ano sinasabi ni Pangulong Duterte noon? Inuna ko na kayo. Pasensya na kayo mga taga Davao, hindi ko kayo inuna ko muna ibang lugar. Hindi nyo kino-question na may mga malalaking proyekto si Duterte sa Bicol at sa ibang lugar. Pag nagkaroon ng proyekto sa ibang lugar, lalo na yung mga kalaban ni Pangulong Duterte, nagpapasalamat ang mga tao. Hindi nila kino-question, bakit mo kami binigyan ng malalaking proyekto? Eto po, bawal ngayon, no? Bawal ngayon magkaroon ng proyekto sa Davao. Sino may sabi na bawal? Eto po ang tanong ko no? DPWH yung, kung ako congressman na nagtanong sa DPWH, kasi sinasabi nila, pinatunayan ng DPWH na may pondo nga pumasok dito sa distrito ni Pulong. Ang tanong ko, anong ginawa nyo sa pondo nyo? Pondo pala nila DPWH Pwede ba nilang i-confirm yun kung hindi nila pondo? Malinaw po na Department of Public Works and Highways na pondo yun. Hindi po pondo ng opisina ni Pulong. Sino ba nagkumpirma? Sino nagsabing kumpirmado? DPWH. Bakit nila i-kumpirma kung hindi nila pondo yun? Di ba? Chismis lang yun. Kunwari, yun ay sa opisina ni Pulong. Kaya dapat nating itatama Buong Pilipinas may malalaking proyekto si Pangulong Duterte. Ang tawag dyan, build, build, build. Pinagmamalaki natin yan sa buong Pilipinas. Ang ibig nyo sabihin, yung mga buong Pilipinas nagpasalamat may malalaking proyekto. Sa Davao, bawal magkaroon ng malalaking proyekto. Anong logic nun? Lahat ng presidente, natural, pinaganda niya. Papagandahin. Ano pong logic nung
yung pinanggalingan ng isang pangulo ay bawal pagandahin? May batas na ganon? Bawal magkaroon ng pondo? Totohanan po yung mga proyekto ni Pangulong Duterte. Bilyunan po ang pinag-uusapan. Kalat sa buong Pilipinas. Ngayon, ang sinasabi nila, tinanong nila yung DPWH, may pondo bang ganyan dyan sa inyo? DPWH dun sa Davao. Meron po. Hindi nila tinanong, o ano pong ginawa nyo dun sa pondo? Wala ba nagtatanong kung ano ginawa nyo sa pondo kung meron pumasok na pondo? Ito po, pinatayo po namin ito. Ito po. Ang imbestigahan nyo, yung DPWH, may pondo pala silang ganun. Tanungin nyo rin, ninakaw nyo po ba yung pondong binigay sa inyo? Hindi po, pinagpatayo po namin yan ng ano. Ito, hindi ko alam kung ano eh. Walang lumalabas kung ano yung proyekto. Dapat tinanong nyo yung nakatanggap. Umamin na nga sila na nakatanggap sila ng pondo. Isipin nyo, ang inaamin ng DPWH, nakatanggap po kami ng pondong ganyan. Tama po kayo. Ang susunod na tanong dun sana, kung ang gusto nyo ay malaman kung may napuntahan nyo yung pondo, ano pong proyekto yung pinatayo ng pondo na yan? Ito po, pinatayo niyan. Binutas namin yung bundok. Ayan po, eto. Hindi ba? Bawal po bang maging bahagi yung Davao ng build ng buong Pilipinas? Nagtataka ako eh. Nagtataka ako sa inyo. Question kayo ng question. May natanggap. Parang sinasyak lang kayo eh. Pero ang tanong, ninakaw ba ng mga Duterte yung pondo? Dapat tinanong nyo doon sa DPWH, yung buong pondong binigay sa inyo, binigay nyo kay Pulong o pinagpagawa nyo ng proyekto? Anong proyekto? Walang nagtatanong. Tinanong na rin nila kung hanggang doon lang sila sa totoo ba yun. Kasi nanlilito lang sila eh. May pumasok na 51 billion sa lugar ng presidente ng Pilipinas. Ngayon ko lang po na isip na bawal po pag presidente ka, bawal mong pagandahin yung lugar mo. Sabi nyo nga, panahon ng presidente yung Duterte yan eh. Ang tinanong nyo dapat, kasi sanay sila may mukha yung mga proyekto nila. Sa Davao kasi walang mukha ang mga proyekto doon. Bawal maglagay ng mukha sa proyekto doon dahil yan ay pera ng taong bayan. Baka naghanap sila ng mukha ni Pulong. Wala namang mukha si Pulong dito sa mga pinagagawa na to. Kasi nagpunta po ako sa Davao eh. Nung presidente po si Pangulong Duterte, nagpunta po ako sa Davao. Nakita ko po ang lalaki ng proyekto doon. Walang mukha ni Pulong. Yung COA ba nagsalita, may ninakaw? Ilabas nyo yung pinaplag nyo, kayo na ba ang COA? Ang nagpa-flag po, COA dapat. Yan ang sinasabi nyo. So, malinaw po to na paninira sa mga Duterte. Kasi pwede, ang dali-dali, hindi naman tayo mga bobola. Ilabas nyo yung COA report na may ninakaw. Di ba? Okay. Punta po tayo rito sa Chacha. Nakakatawa po, no? Rendido na sila. Wag kasi kayo makikipaglaban sa mga political genius na family. Kasi isang pahayag lang ng mga Duterte, hindi nyo na alam ang gagawin nyo. Narindi sila sa pahayag. Ano ba yun? Nagsabi si Inday Sara na tatakbo siya sa susunod na eleksyon. Nataranta na sila sa pagsusuri. Yung mga matatalino, ano yung susunod na eleksyon? Babalik siya sa Davao. Siguro. Ito yung mga nabasa ko. Dalawa yung tsorya nila. Babalik siya sa Davao. Siguro lalabanan si Migs Nograles.
Kasi, di ba? Napabalita na si Nograles. O, yan. Binabaliw na kayo ng mga Duterte. Yung isa naman, pupunta sa Congress yan. Kasi gusto niya magpa-prime minister siya. Kaya siya tatakbo sa Congress dahil bibitawan niya yung pagiging president niya, vice president niya. Kinukulta na yung utak niyo ng mga Duterte. Isang pahayag pa lang yan. Tatakbo ako. Hindi tatakbo ang mga kapatid ko. Putya, nahilo na sila. Anong gagawin natin? Paano na? Sino sila? Lahat po ng mga kalaban ng Duterte. Sila yung sila. Ngayon, kung hindi kayo kalaban, hindi po kayo yun. Huwag kayong makikitaranta. Audience lang tayo lahat. Ako, vlogger lang ako. Kayo, audience. Huwag tayong makitaranta. Hayaan nyo sila. Kung follower kayo ng mga Duterte, makinig sa mga Duterte. Ganun lang naman yun eh. Kasi kung iba po pakikinggan nyo, kasama kayo sa maririndi. Ako natataranta, Emily? Aba, hindi naman siguro. Baka ikaw ang natataranta. Kung ayaw mo nang pinakikinggan mo, Emily, milyon ng channel sa YouTube, milyon ng channel sa FB, lipat agad. Nag-comment ka pa eh. Patawa-tawa lang ako rito. Ikaw naman, no? Ay, hindi pa sila sanay, yung mga taga-Facebook eh. Napakarami pong channel. Pag ayaw nyo po ng pinakikinggan nyo, lipat agad. Di ba? Huwag nyo na ako pagsasabihan mo ako vlogger. Okay, punta na po tayo rito sa Chacha. Ako rin, nalilito sa mga pronouncement na